Hello guys, ito sa puntong ito guys, nandito ako sa lobby ng Trump Tower. So ako niyan ay papalabas na. So pumasok lang ako, nakiusyuso kasi marami din namang pumasok. So pumasok din. At saka lang kung ano ang mga nandyan sa loob. At maraming ang mga memorabilia ng dating presidente na nai-display dyan sa lobby na makikita natin. Hindi ko rin naman pinasok doon sa second floor o kung saan ang allowed nating makikita dyan sa building ng Trump Tower. So ngayon ito ay dumaan lang ako dito sa may Tiffany & Company. Yung Tiffany & Company, guys, ay yun daw known to have an elegant designs of fine jewelries na timeless beauty can be treasured always. Yun. At saka yun ang nababasa ko sa ang mga description dito sa Tiffany & Company. Ngayon ako ay tumawid ako dito sa kabila at tumaan din ako dito sa may store dito sa may Bulgari ang nakalagay dyan. So I think Italian store din yan guys kasi Bulgari eh. So ito ako ay patungo na doon sa 42nd Street, pabalik na. Pero dito may mga hindi naman ako sa ngayong pumasok. Dinaanan ko lang. At saka na kuhanan ko rin ng mga picture. Ang mahagip sa camera. Ayan ang araw ay talagang mataas ang sikat ng araw dyan. Ayan yung Trump Tower na dyan ako pumasok. Ayun ang kanyang height ng tower na yan, ng Trump Tower. Marami namang pumasok din. So ako ay curious din kung ano ang nandyan sa loob. Pumasok na rin ako. Yan, napicturan ko pa kahit dyan ako nasa kabila na rin ako. Ayan, nadaanan ko rin itong Prada store. At hindi ko rin naman pinasok ito. Yan, picturean ko lang din ang mga displays nila dyan sa labas, sa window nila. At pagkatapos dito sa Prada store, sa pagtatawid ko rin dito sa kabila, sa lane na ito, sa kabila ay makikita din natin yung Harry Winston. Ito ay isang store din. Alam nyo naman ay maraming mga stores, mga fine collections. Harry Winston yun daw ay known to have also mga precious designs ng mga diamond, wedding ring, mga ganyan. So kung gusto nyo mga mamahalin talaga guys, mga timeless treasures ang gusto nyong ibigay sa mga mahal nyo sa buhay, ay punta lang kayo dyan. Hindi naman ako wala itong kalalaman sa binanggit ko lang. So ayan, ay dumaan din ako dito sa bandang dito, ay nasa isang church ako niyan. Ito ay yung Presbyterian Church. Ayan, Presbyterian Church ito. Bandang mga na street o itong kalye na banda dito guys, ay magkakalapit-lapit lang ang mga churches dito. So pero itong Presbyterian Church ay hindi naman Catholic Church. Pagkatapos ng Presbyterian Church na yan, nadaanan ko rin itong Peninsula Hotel. Yan daw ang sinabing the oldest hotel in New York. So yun, pagka tapos naman doon sa
madaanan nating Peninsula Hotel ay another church naman ang madadaanan natin. Ito yung St. Thomas Church. Itong St. Thomas Church ay maganda rin ang harapan nila dyan. Nabighani din ako sa mga designs nila dyan. May mga sculpture din nilang mga saints dyan. Ayun. So, ang St. Thomas Church ay hindi din yon yung Catholic Church, pero siguro ay magkaka-relate lang din. Kasi nagpangalan nga din sila ng St. Thomas, so naniniwala sila ng mga santos, pero hindi sila Catholic Church. Ang nakalagay sa nila dito ay Episcopalian Church. Saan ba yung nakita kong nila na Episcopalian Church? So, anyway, Episcopalian Church yung St. Thomas na yun, pero ka-relate lang siguro sa Catholic Church kasi naniniwala din naman sila ng mga saints. At saka ito naman dito, banda, yun yung lagi kong pinupuntahan pag pumunta ako ng Manhattan, yung St. Patrick Church. Ayan, yung bandang yan ay nasa left side ako. Nakuhanan ko ng video picture dyan. Nasa kabilang kalsada naman o kabila ng side ng 5th Avenue. So yan, maganda din ang harap dyan sa St. Patrick Church. So yung mga